Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hoy, umalis ka na kung alam mo kung ano ang mabuti para sayo. Kung hindi, magsasayang lang ako ng bala sayo, sabi ni Leopold habang nakatutok ang baril sa gilid ng ulo ni Gerald. Lumingon lang si Gerald para tumingin ng diretso sa mga mata ni Leopold. Anong tinitingin mo diyan? Galit na sinabi ni Leopold. Alam mo, matagal na akong pag-alagala sa mundong ito, pero walang sinuman ang talagang naglakas ng loob na tumutok ng baril sa aking noon, natatawang sinabi ni Gerald. Gusto mo talagang mamatay? Bahala ka, sabi ni Leopold habang ginagalaw ang daliri niya para hilahin ang trigger. Gayunpaman, huli na bago niya mamalayan ang biglang alingaw-ngaw ang isang kalansing ng metal sa buong kuweba. Ilang segundo lamang ay napagtanto ni Leopold na wala na sa kanyang kamay ang baril at doon rin niya nalaman na gumawa siya ng malaking pagkakamali. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Leopold, habang si Whistler at ang kanyang mga tauhan ay nabigla na hindi nila sinubukang huminga ng malakas. Kung tutuusin, nakita ng lahat ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, bago pa mahila ang trigger, pinatalsik ni Gerald ang isang sanga eksaktong papunta sa dulo ng baril ni Leopold at nabara ito. Hindi umaayon ang laws of physics para kay Gerald dahil hindi lang tumusok sa baril ang sanga, ngunit ang mga sanga ay nakabaon ng 1 pulgada sa solidong pader ng kuweba. Naramdaman ni Leopold ang konting dugo sa kanyang pisngi habang nakatitig sa kanyang baril na ngayon ay nakabitin ng maluwag na parang onion ring sa stick ng kebab. Ano? Anong klase ng lakas at bilis pa iyon? Mamamatay na siguro siya kung itinutok lang ni Gerald ang sanga sa kanyang lalamunan o dibdib. Ang galing, nauutal na sinabi ni Leopold nang mapalunok siya sa pagkahanga. Dahil dito ako magpapalipas ng gabi, pumili kayo kung ano ang gusto niyang mangyari. Pwede tayong lumabas at doon tayo maglaban o lulubayan niyo kami. Anong pipiliin niyo? Tanong ni Gerald habang kinakagat niya ang kanyang inihaw na rabbit. Pinikit ni Leopold ang kanyang mga mata sa sobrang takot at agad siyang sumigaw. Aalis na kami? Don Leopold. Aalis na tayo sinabi ko, sabi ni Leopold habang winawagayway ang kanyang kamay, senyalis na umalis agad ang kanyang mga tauhan. Mahigit 100 na tayo dito, Don Leopold. Bakit tayo atras sa laban? Tanong kaagad ng isa niyang tauhan pagkalabas ng kuweba. Hahaha. Sa tingin ko hindi mo pa narinig ang nangyari sa mga tauhan ni Hansel. Ang balita ay pumalibot sa Heavenly City. Ilang dosen ng mga tauhan natin ang namatay sa loob lamang ng isang gabi habang hinahabol nila ang 3 tao, sagot ni Leopold. Ano? Ilang dosena? At wala ni isa sa kanila ang nakalabas ng buhay. Narinig mo ang sinabi ko. At hindi iyon ang pinakanakakatakot na bagay tungkol sa insidente. Inimbestigahan ito at napag-alaman na ang mga tauhan ay pinatay gamit ang parehong armas bago pa man nila magamit ang kanilang mga baril. Alam mo ba na ang armas na ginamit para sa kanila ay isang sanga ng puno? Nakikita mo ba kung anong pinaparating ko? Kung ang ilang dosen ng mga armadong lalaki ay hindi makalaban sa isang tao na ginamit ang sanga para patayin silang lahat, sa tingin mo ba ay makakalabas tayo ng buhay kung hindi tayo atras? Paliwanag ni Leopold habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naiintindihan na nila ngayon kung ano ang sinasabi ni Leopold, kaya ang kanyang mga tauhan ay agad na nagmadaling lumayo sa lugar. Kung tutuusin, si Hansel ay isang napakalakas na big shot kaya ang kanyang mga tauhan ay mga malalakas rin. Gayunpaman, silang lahat ay pinatay ng isang tao at gamit lamang ng isang sanga ng puno. Base sa lakas, husay, at sandata na ginamit ng binata mula kanina, silang lahat ay nagtataka kung siya ba ang may pananagutan sa pagpatay sa lahat ng mga tauhan ni Hansel. Sa loob ng kuweba, hirap na tumayo si Whistler bago niya sinabing, hindi ko alam na ang isang makapangyarihan at mahusay na tao ay nabubuhay sa planetang ito. Ang pangalan ko ay Whistler Sankey. Salamat sa pagligtas sa buhay namin, Sir. Sabi ni Whistler, puno ng paggalang at pasasalamat ang maririnig sa kanyang boses. Ang iba pa niyang mga tauhan ay nagbigay rin ng kanilang mga respeto kay Gerald. Masyado kayong magalang. Nagkataon lang na niligtas ko ang buhay niyo. Total, self-defense lang ang nangyari kanina, sagot ni Gerald habang umiling. Okay. Speaking of which, sir. Nabanggit mo kanina na hindi dapat lagyan ng bandage ang mga sugat ko. Bakit ganoon? Tanong ni Whistler. Nang marinig iyon, napatingin si Gerald sa sugatang lalaki.
Sa totoo lang, niligtas lang niya ang mga taong ito dahil nakita niya kung gaano kahalaga ang mga lalaking iyon sa kanilang pagkakaibigan. Hindi mangingialam si Gerald sa pag-atake kay Leopold kanina kung nagtatrabaho lang sila bilang mga hired individuals na walang pakialam tungkol sa kanilang mga kapatid at inuuna lamang ang pagpapabagsak sa mga puwersa ng kaaway. Umiling si Gerald saka sinabing humiga ka sa gilid mo. Aalisin ko muna ang bala sayo bago tayo magpatuloy sa pakikipag-usap sa bawat isa. Nakakamangha. Napakahusay at napakalakas mo, mahusay ka pa pagdating sa gamot. Sobra talaga akong humahanga sayo, magalang na sinabi ni Whistler. Umiling lamang si Gerald sa katahimikan. Nagpatuloy pa si Whistler pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa kanyang mga tauhan. Iniisip ko kung may magagawa ba kami ng aking mga tauhan para sayo sa mga susunod mong gawain, Sir. Dahil iniligtas mo ang aming buhay, handa kaming sundan ka at gawin ang lahat ng makakaya namin para sayo. Hindi lamang niya ito sinabi para pasayahin si Gerald. Buong puso ang kanilang pasasalamat. Kung tutuusin, ganoon din ang mararamdaman ng sinuman pagkatapos na silang maligtas sa mahirap na sitwasyon. Naging makabuluhan ang kanilang sinabi dahil malinaw na alam ni Gerald kung gaano pinahalagahan ni Whistler at ng kanyang mga tauhan ang kanilang kapatiran. Bilang karagdagan, wala rin silang iba pang pupuntahan ngayon. Alam nilang lahat na magiging maganda ang kanilang kinabukasan sa pamagitan ng pagsunod sa makapangyarihang binata na ito. Susunod kayo sa akin? Pasensya na pero maghahanap ako ng lugar ng matutuluyan sa Triangle District mismo. Kung tutuusin, wala naman akong bahay na babalikan, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Wala ka rin mapuntahan, Sir. Okay pala iyon. Kaming lahat dito ay medyo pamilyar sa Triangle District kaya matutulungan ka naming mag-navigate sa paligid, Sir. Sana isama mo kami sayo, sabi ni Whistler. Nang marinig iyon, nag-isip ng sandali si Gerald. Alam ni Gerald na kasalukuyang kulang siya ng manpower. Kung lalabanan niya si Court, kailangan pa rin niyang makahanap ng tulong dahil imposible para sa kanya na patayin ang bastard na iyon. Base sa kanyang unang nakita, si Whistler at ang kanyang mga tauhan ay may mahuhusay na pundasyon pati na rin ang matibay na katapatan sa bawat isa. Kung sasanayin niya ang mga lalaking ito tulad ng kung paano siya sinanay ni Finlay noon, walang alinlangan na magiging katulad ng mga lakas nila sila Quentin at Trey sa hinaharap. Masyadong mataas ang tingin niyo sa akin kung gusto niyong sumama sa akin. Tutal, palaboy din ako. Pero dahil kayo mismo ang nagsabi nito, wala akong mahanap na problema para hindi gawin ito. Salamat dahil isasama niyo ako sa inyo, nakangiting sinabi ni Gerald. Magandang plano ito, Sir, tuwang-tuwa na sumigaw sina Whistler at ang kanyang mga tauhan. Habang sila ay masayang tumatawa, ang mga dagundong ng kulog ay unti-unting lumakas at binalot muli ng madilim na ulap ang kalangitan. Maya-maya pa ay muling bumuhos ang malakas na ulan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa mga lalaki na mag-enjoy ng panandaliang kapayapaan ng isip habang sila ay nakatitig sa ulan mula sa loob ng kuweba. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Whistler, kung magtutulungan tayo mula ngayon, hindi na tayo magpapatuloy na mabuhay ng ganito, Sir. Kung gusto nating mabuhay sa Triangle District, kailangan nating bumuo ng sarili nating industriya at kapangyarihan. Tumango lang si Gerald para sumang-ayon sa kanila. Sigurado na hindi magiging madali para sa kanya na mabuhay sa Triangle District kung sa isang kuweba sila nakatira. Meron ka bang magandang ideya kung saan tayo magsisimula? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Whistler. Well, kailangan muna nating iwasan ang Heavenly City sa ngayon. Kahit na ito ang pinakamalaking city sa Triangle District na may umuusbong na ekonomiya at mayroon silang sariling mga paraan ng pagpasok nila sa kanilang sarili sa lipunan, pero masyadong maraming pwersa ang naglalaban-laban doon. Sigurado na magiging komplikado at magulo para sa atin na magsimulang palakasin ang ating pwersa sa lugar na iyon. Pero may isang maliit na bayan na tinatawag na Talgo Town at nasa 10 kilometro ang layo nito mula sa city na iyon. Hindi ito kasing unlad ng Heavenly City, pero ang ekonomiya doon ay pwede na para sa isang maliit na bayan. Sa tingin ko mas mainam nang itatag ang pangalan natin doon, Sir. Kahit na konti na lang ang natitira kong pera, naniniwala ako na sapat pa rin ito para magsimula ng maliit na negosyo doon, paliwanag ni Whistler. Kinaway lang ni Gerald ang kanyang kamay bago niya sinabing, hindi natin kailangang magsimula sa maliit. Meron akong sapat na pera para makabili ng ilang malalaking industriya. Ano nga pala ang pangunahing industriya sa Talgo Town? Kung tama ang naalala ko, kilala sila sa kanilang medicinal herbs at material processing factory. Pero ang factory ay medyo malaki,
kaya sigurado nagagastos ka ng kaunti para mabili ito, sagot ni Whistler. Herbal medicine. Sabi ni Gerald at halatang napukaw ang interes niya. Kakailanganin ko pa rin ang iba pang mga halamang gamot at materyales para sanayin ang sarili ko habang hinahanap ko ang ginseng king. Mapapadali ako kapag bumili ako ng medicine factory. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Sige, kapag tumigil na ang ulan, bilisan nating umalis para makahiram ako ng perang kailangan natin para makabili ng factory, anunsyo ni Gerald. Makalipas ang 2 araw sa isang maliit na hotel na matatagpuan sa Tango Town, tinulak ni Whistler ang pinto ng isang kwarto at sinabing, "Tapos na, sir?" Nakasunod sa kanya ang 2 lalaki na nagngangalang Stanley at Wiham. Agad-agad, tanong ni Gerald. Umubo si Whistler bago siya tumahimik ng panandalian at sinabi, ang may-ari ng factory ay matagal nang hinaharas ng mga lokal dito. Hindi na siya makatiis. Talagang handa siyang ibenta ang factory sa mababang presyo. Dahil dito, meron pa tayong natirang pera sa ngayon. Oo nga pala, dapat ba nating palitan ang pangalan ng kumpanya dahil hindi na siya ang may-ari nito, tanong ni Whistler. Magandang ipangalan ito na Royal Dragon, kaswal na sinabi ni Gerald. Oh? Royal Dragon Inc. O di kaya, Royal Dragon Group. Ano man ang magiging pangalan nito, napakaganda ng pangalan binigay mo para dito. Malakas ang dating nito. Ayusin ko na agad ang iba pang mga papeles. Isa pa, bago ako umalis, pinagsama-sama namin ng aking mga kapatid ang aming pera para bilhin ang asyenda na dating tinitirhan ng dating may-ari ng factory. Pwede kang tumira doon sa susunod, nakangiting sinabi ni Whistler. Gusto ko lang maging sigurado na hindi mo siya pinilit na gawin iyon, di ba? Tanong ni Gerald dahil alam niya kung magkano ang pera ni Whistler at ng kanyang grupo. Para sa kanya, sigurado na hindi sapat ang halagang iyon para makabili ng isang buong manor. Siyempre hindi. Ang boss mismo ay kusang sumang-ayon sa lahat. Tumango si Gerald nang marinig iyon. Bago sila umalis para bumili ng pabrika noon, nilinaw ni Gerald na hindi nila pwedeng bantaan o pilitin ng sinuman sa kanila ang may-ari ng factory kung tumanggi siyang ibenta ito. Nanatili kay Whistler ang bilin na iyon, kaya naman hindi siya nawalan ng pasensya sa pakikipag-usap niya sa dating may-ari ng kumpanya kanina. Sige, may tiwala ako sayo. At saka, ano ang ibig mong sabihin na ako lang ang titira doon? Kayong lahat ay sasama sa akin. Magkasama na tayo ngayon, di ba? Dalin mo ako sa mansyon. Gusto kong tingnan ito ng mabuti. Oo po, nauutal na sinabi ni Whistler at ng iba pa, tuwang-tuwa si pa sa mga magiliw na salita ni Gerald. Paglabas ng hotel, sinalubong si Gerald ng 2 malaking Mercedes-Benz. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano nakuha ni Whistler ang mga kotseng iyon. Gayunpaman, pagkatapos na makilala ang lalaki ng higit pa sa nakalipas na 2 araw, napagtanto ni Gerald na si Whistler ay katulad rin ni Zack. Pareho silang maingat at maselan sa lahat ng kanyang ginagawa. Habang nakatingin si Gerald sa bintana ng sasakyan sa kabilang biyahe papunta doon, biglang napakunot ang noo niya nang makita ang ilang miyembro ng gang na sinisira ang ilang mga tindahan. Nakakalungkot isipin na ito ay isang pangkaraniwang eksena dito. Naalala ni Gerald na sinabi ni Whistler sa kanya na ang Tango Town ay isang maliit na bayan habang tinitingnan niya ang lahat ng mga gangster na naglalakad sa mga lansangan na nakadisplay ang kanilang mga dragon tattoo. Gayunpaman, nang makarating siya dito 2 araw ang nakaraan, nalaman niya na hindi pala maliit na bayan ang Tango Town. Sa katunayan, ang maunlad na bayan ay kasing laki ng 2 Serene counties. Nakita niya na ang bayan ay may ilang mga bar, restaurant at marami pang ibang mga pasilidad. Gayunpaman, tulad ng lahat ng iba pang mga lugar sa loob ng Triangle District, ang lugar na ito ay napakagulo. Hindi nagtagal bago sila tuluyang nakarating sa mansyon. Pero pagpasok niya sa loob, sinalubong agad si Gerald ng tunog ng umiiyak na tao. Tila nanggaling ito sa living quarters. Habang tinutulak ni Whistler ang pinto na patungo doon, nakita nila ang isang middle-aged na lalaking sinasaway ang 20 katulong. Kailangan niyang ipakita ang inyong pinakamahusay na pag-ugali, na intindihan niyo ba iyon? Kung lahat kayo ay nakasimangot sa oras na dumating ang bagong master at hindi siya naging masaya dahil dito, personal kong kayong babalatan ng buhay. Tumalikod siya bago niya namalayan na nandoon na pala si Gerald at ang mga tauhan niya. Oh! Marsanki! Hindi ko napansin na dumating ka na pala. Si Sir ba ang bagong master ng manor? Sigurado akong siya yon dahil mahusay ang pinapakita niyang ugali. Ay, wala akong respeto talaga.
Ang pangalan ko ay Sherman Levin, at magtatrabaho ako bilang butler mo simula ngayon. Isang karangalan na makilala ka, bagong master ng manor, sabi ni Sherman na may masama ang kislap sa kanyang mga mata habang magalang na nakayuko sa harap ni Gerald. Hello, master. Sabay-sabay na sinabi ng lahat ng magagandang katulong habang ang iba ay nanginginig na nakatingin kay Gerald. Speaking of which, sila ang mga katulong na nagtatrabaho para sa dating may-ari ng factory. Naisip kong panatilihin ang kanilang mga trabaho dahil mukhang magaling sila sa kanilang trabaho, sabi ni Whistler. Mahusay nga dila. Totoo ito, master, dahil ako ang personal na nagsanay sa kanilang lahat. Susundin nila ang bawat utos mo, dagdag ni Sherman sabay tawa. Ang mga babaeng ito, sila ba ay mga kidnaped? Tanong ni Gerald habang dahan-dahang naglakad papunta sa isa sa mga katulong. Inangat niya ang manggas ng isang babaeng katulong at makikita ang ilang mga pasa at marka ng latigo sa kanyang balat. Hahaha. Hindi ko gagamitin ang term na kidnap. Binili ko sila. Ang isa sa mga katulong na ito ay may mas mababa na halaga sa isang pakete ng aking mga sigarilyo. Naniniwala ka ba doon? Kung kuryus ka, ang lahat ng mga babaeng ito ay malinis pa. Itinataboy ko ang sinumang nagamit na. Sana matuwa ka sa kanila, master. Sa kabaligtaran, si Gerald ngayon ay nakasimangot habang unti-unting nakita ang kanyang pagkasuklam kay Sherman. Lumingon siya para tingnan ang butler at sinabi niya sa malamig na pamamaraan, hindi ko sila kailangan. Hingiin niyo sa kanila ang kanilang mga address ng bahay at ibalik sila ng ligtas. Excuse me. Pauwiin sila, nagtatakang tinanong ni Sherman. Hindi pa ba nilinaw ni Sir ang sarili niya? Galit na sumigaw si Whistler. Mamalakas at malinaw niya itong sinabi. Iuwi ko na sila kaagad, master, sagot ni Sherman habang paulit-ulit na tumango sa sobrang takot. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang yumuko ang mga katulong kay Gerald habang isa-isa silang nagpasalamat sa kanya. Sige na, huwag na kayong magsalita pa. Malaya na kayong lahat na bumalik sa inyong mga tahanan ngayon, sabi ni Gerald habang nakangiti. Naranasan mismo ni Gerald kung ano ang pakiramdam ng taong napilitang umalis sa kanyang sariling tahanan, kaya hindi niya hahayaan ang mga babaeng ito na patuloy na dumaan sa parehong kalungkutan at hirap na naranasan niya. Para sa kanya, sapat na silang nagdusa pagkatapos nilang maranasan ang kahihiyan na mabili bilang mga utusan. At saka, hindi naman talaga siya dominanting tao nung umpisa pa lang. Maya-maya pa ay umalis na ang karamihan sa mga kasambahay kasama si Sherman. Gayunpaman, dalawa sa kanila ay nanatiling nakatayo doon at tahimik na humihikbi. Hindi ba kayo aalis? Tanong ni Gerald. Ang mga magulang namin ay pinatay na ng mga gangster dito. Wala kaming bahay, master, sabi ng isa sa mga babae, habang ang isa naman ay tumango habang umiiyak. Parang awa nyo na, hayaan mo kaming manatili dito, master. Siguradong pagsisilbihan ka namin ng maayos. Ang gusto lang namin ay bigyan mo kami ng pagkain at tirahan, master. Sabi ng ibang babae. Sige. Malaya kayong manatili dito kung gusto niyo. Sinisigurado ko sa inyo na walang sinuman dito ang mambubuli sa alinman sa inyo mula ngayon. Nakangiting sinabi ni Gerald. Mabilis naman na sumigaw ang dalawang babae para magpasalamat nang marinig nilang pumayag si Gerald. Ang pangalan namin ay Yuki at Lucy, at taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo, master. Si Yuki ay tila nagpapasalamat ng sobra nang maramdaman niyang tumaas ang tibok ng kanyang puso matapos siyang makita. Kung tutuusin, hindi lang siya sobrang guwapo, ngunit hindi siya tulad ng maraming masasamang tao dahil nakita niya si Gerald bilang isang tao na may mabuting puso. Pagkatapos niyang ayusin ang bagay na iyon, sa wakas ay nagsimula ng tumira si Gerald sa kanyang bagong mansyon. Sa natitirang pera, personal na hinanap at kinuha ni Whistler ang mahigit 100 kabataang lalaki na may kakayahan at tapat. Sila ang magsisilbing bodyguard ng Royal Dragon Group. Nagsimula ang kanilang gawain sa pagsasanay at pagtuturo sa kanila ni Whistler sa unang 2 linggo bago lumipat kay Gerald kapag handa na sila para sa mas advanced na mga teknikes. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsasanay, ang mga kalalakihan sa ilalim ni Gerald ay nagpakita ng improvement sa kanilang lakas at pangkalahatang kalidad sa loob ng wala pang 1 buwan. Bagamat dati ay ordinaryong lalaki lamang sila, masasabi ni Gerald na maihahalin tulad na sila ngayon sa mga bodyguard na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Maya-maya pa ay nakita na sina Yuki at Lucy sa kwarto nila. Si Yuki ay maingat na inihiwalay ang quality white fungus mula sa mga regular sa isang maliit na tumpok sa kanyang mesa, habang si Lucy naman ay gumugulong sa kama.
Mapait nang umiti si Lucy at sinabi, matagal mo nang pinagsama-sama ang mga puting fungos, Yuki. Hindi ka ba napapagod? Halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang maging bagong master nila si Gerald, kaya pareho nang maganda ang kanilang mga kutis. Lalo na para kay Yuki na naging sweet at maganda kung kaya't ang sinumang makakita sa kanya ay agad na nagiging mabait. Hindi talaga. Kung may dapat mapagod dito, si Sir iyon. Tutal, ilang araw na niyang sinasanay ang mga bodyguard na iyon. Kailangan din niyang asikasuhin ang kumpanya. Malamang wala siyang oras para alagaan ang kanyang sarili, maghahanda ako ng 1 mangkok ng white fungus soup para sa kanya mamaya, sagot ni Yuki na may matamis na ngiti sa kanyang labi. Oo, talagang napakabait na tao ni Sir, pero mas mabait ka pa sa kanya, Yuki. Ang iniisip mo lang ay ang kanyang kapakanan. Halos lahat ng nakita kong ginawa mo ay para sa kanya. Haha. Sabi ni Lucy sabay tawa. Totoo ang sinabi niya. Palaging nakadikit si Yuki kay Gerald sa buong oras nilang nagtatrabaho para kay Gerald. Sa katunayan, ginawa niyang personal na tungkulin niyang pangalagaan ang lahat ng bagay para sa kanyang amo, mula sa pagkain na kinakain nito hanggang sa mga damit na isinusuot nito. Siniguro ni Yuki na planuhin at ihanda ang lahat para kay Gerald. Inaalala ng dalawa ang kanilang maikling panahon sa pagtatrabaho sa ilalim ni Gerald, nang biglang sinabi ni Lucy, oo nga pala, Yuki. Noong pinalaya tayo ni Sir sa pagiging mga katulong, bakit hindi mo piniling bumalik sa iyong hometown? Willing pa si Sir na magbigay ng pera para sa plane ticket mo. Kung tutuusin, may iba ka pang mga kamag-anak na naninirahan doon kahit na wala na sila tito at tita, di ba? Hindi ka gusto mo ang master natin, dagdag ni Lucy nang nakatikom ang bibig niya habang tumatawa. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Lucy. Wala akong ibang kamag-anak. Pero aminin ko na nakaramdam ako ng security sa unang pagkakataon na tumingin ako kay Master. Ito ang dahilan kung bakit pinili kong manatili dito. Kung gusto ko man siya, paano na ang isang tulad ko ay magiging kwalipikado para mahulog sa isang tulad ni Master, sagot ni Yuki habang namumula. Speaking of which, Lucy, naalala ko na mas gusto mong bumalik sa hometown mo kaysa sa akin. Bakit hindi ka umalis noon, dagdag ni Yuki. Naramdaman ko lang na ang master ay isang mabuting tao, na hindi tayo abusuhin tulad ng mga nauna nating master, dumagdag pa ang katotohanan na iginagalang niya tayo, kaya naramdaman ko na obligado akong manatili at magtrabaho para sa kanya. Mayroon akong pangalawang dahilan para manatili. Natatandaan mo ba si Tyson? Sinabi niya sa akin na susunduin niya ako noong wala pang 1 buwan noon. Ayokong hanapin niya pa ako kung saan-saan, kaya nanatili ako dito. Sa ganoong paraan, madali niya akong masusundo pagdating ng panahon. Pero dahil wala pa siya, naisip ko na nasa kanyang misyon pa siya na iligtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos niyang gawin iyon, sinabi niya sa akin na kukunin niya ako bago niya ako pakakasalan, paliwanag ni Lucy habang nakangiti. Naiintindihan ko pero naniniwala ka pa rin sa lahat ng sinabi niya. Ang ibig kong sabihin, niligtas tayo ni Tyson noon. Pero magiging totoo ako at sasabihin ko na sa palagay ko ay hindi talaga siya pupunta para kunin ka dito. Hinanda mo na ba ang sarili mo para sa posibilidad na iyon, sabi ni Yuki, habang sinusubukan niyang babaan ang expectations ni Lucy para hindi siya masaktan ng sobra kung hindi dumating si Tyson. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko kung ano sinusubukan mong sabihin pero pinili kong maging devoted kay Tyson. Siguradong hahanapin niya ako kapag nailigtas niya ang kapatid niya. Tutal, engaged na kami. Kahit hintayin ko pa siya sa 1 buwan, 1 taon, o habang buhay, matiyaga pa rin akong maghihintay sa kanya. Sabi ni Lucy habang kinurot ang namumula niyang pisngi. Seiji, bihira kang maging ganito katapat. At saka, tapos na ako sa pag-aayos ng mga mushroom kaya sumama ka na at gawan natin ng soup si Sir. Ang dalawang babae ay lumabas sa kanilang kwarto, nagkukwentuhan at nagtatawanan habang sila ay papunta sa kusina. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga lalaki ang makikitang naglalakad sa gubat sa ibabaw ng malaking bundok na matatagpuan sa hilaga bahagi ng Royal Dragon Group. Ang grupo ay binubuo ng mahigit 100 lalaki na hinati sa 5 teams. Si Whistler at ang kanyang 4 na kapatid ang naging leader ng bawat team. Habang nagsasanay ang mga lalaki, sina Yuki at Lucy ay gumawa ng paraan para makapunta sa kanilang master na nakaupo sa isang lounge chair habang umiinom ng kanyang tsaa at makikita ang 2 bodyguard na nakasuot ng sunglases na maingat na nakatayo sa magkabilang gilid ng kanyang upuan. Ang isa sa mga guwardiya ay nasa likod ng kanyang mga braso habang ang isa ay may hawak na isang payong
na pinapanatili nasa ilalim ng lilim si Gerald. Gumawa kami ng pagkain na nagngangalang bird's nest, sir. Subukan mo, sabi ni Yuki sabay abot sa kanya ng dermos na kanina pa niya dala. Hindi niyo kailangang magpakahirap na gawin ito para sa akin. Pero salamat, nakangiting sabi ni Gerald habang binababa ang tsa at kinuha ang dermos. Hindi napigilan ni Yuki nang umiti ng matamis bilang sagot kay Gerald. Habang patuloy siyang nakatingin sa lalaki, hindi niya maiwasang maramdaman na tila nagbabago ang pangangatawan ni Gerald. Naalala niya noon na hindi masyadong malaki ang katawan ni Gerald ay hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, tila bigla siyang nagkaroon ng laman sa mga nakaraang araw. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasaksihan ni Yuki ang ganitong senaryo. Bago pa siya magtaka tungkol sa katawan ni Gerald, maririnig ang mabilis na mga yapak na papalapit sa kanila. Lumingon siya at nakita nilang lahat si Whistler na tumatakbo palapit kay Gerald kasama ang kanyang team. Sa nakikita nila, ilan sa kanyang mga tauhan sa likod na may bitbit na katawan ng isang lalaki. Sir! Natagpuan namin ang lalaking ito na walang malay habang nasa bundok kami kanina. Malala ang mga sugat niya sa buong katawan at parang ilang araw na siyang walang malay. Unti-unti na siyang namamatay. Ano ang dapat nating gawin, sir? Sabi ni Whistler habang dahan-dahang ibinaba ng kanyang mga tauhan ang sugatang lalaki sa lupa. Lumingon si Gerald at nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa sugatang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang muka ng lalaki, naging mabilis ang tibok ng puso niya. Si Lucy naman ay nanginginig sa kanyang nakita kaya't ang tray na hawak niya ay kumalat sa sahig. Tyson, sabay na sumigaw ang dalawa. Agad na tumayo si Gerald sa sobrang gulat habang si Lucy naman ay umiiyak habang nakayuko sa tabi ng sugatang lalaki. Ang naghihingalong tao ay hindi lamang random na tao. Siya si Tyson mula sa Drake at Tyson Duo. Dahil sa pagkabigla, kusa na lamang gumalaw ang mga binti ni Gerald nang mabilis patungo sa gilid ni Tyson. Tyson, muling sumigar si Lucy at lumingon naman si Whistler kay Gerald. Kilala mo ba siya, sir? Tanong ni Whistler. Mabilis na sumagot sa kanya si Gerald, o naman. Hindi kami biological na magkapatid, pero tinatrato ko siya na totoong kapatid ko. Huh? Iligtas mo pala siya, sir? Kailangan mo siyang iligtas dahil may kasanayan ka sa gamot, sigaw ni Lucy habang umiiyak. Narinig ni Gerald ang kanyang kahilingan at hindi niya napigilan na maalala ang binanggit ni Lucy na may kakilala siyang isang tao na nagngangalang Tyson noon. Hindi niya inakala na ang Tyson na tinutukoy ni Lucy ay ang parehong Tyson na itinuturing niyang kapatid. Kung alam lang ni Gerald na ito ang katotohanan, pinapunta na sana niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para hanapin siya noon pa man. Hindi siguro mangyayari ito kung nangyari lang iyon. Bigyan mo siya ng space, Lucy. Hindi mo ba narinig na tinatrato ni Master si Tyson na parang totoo niyang kapatid? Kinumbinsi siya ni Yuki habang hinihila niya si Lucy sa tabi. Sinimulan na ni Gerald na suriin ang mga sugat ni Tyson. Gaya ng inaasahan, malaki ang pinsala na natamo ng lalaki. Kahit si Finlay ay hindi siya maliligtas kung sakaling ilang oras pa bago nila nahanap si Tyson. Kailangan na nilang simulan ang gamutan ngayon. Bilisan niyo? Dalhin niyo siya pabalik sa mansyon, utos ni Gerald. Makalipas ang 2 oras, napansin niya na kumibot ang isa sa mga daliri ni Tyson. Kasunod niyon ay bahagyang kumindat ang kanyang mga talukap ng kanyang mga mata, dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ni Tyson ay si Lucy na mahigpit na nakakapit sa kamay niya. Lucy. Hindi ba ako nananaginip? O patay na ako, mahinang sinabi ni Tyson. Tyson. Gising ka na? Hindi ito panaginip. Si Master. Pinagaling ka ni Master, sigaw ni Lucy habang natutuwa siyang makita na gising na siya muli. Nabigla si Tyson nang marinig niya iyon. Master. Lucy, alam ko na masyadong malala ang mga sugat ko. Sa pagkakaalam ko, kahit si Master Jenkinson mula sa Salford Province ay hindi ako kayang pagalingin. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kong tumakbo dito para lang makita ka sa huling pagkakataon. Sigurado ka ba talagang magiging magaling ako? Siguradong sigurado, Tyson. Mahusay si Master. Speaking of Master. Sobra akong na-excite nang makita kang gising kaya muntik ko nang makalimutang ipaalam kay Master ang tungkol dito, sagot ni Lucy habang may luha ang kanyang mga mata. Matapos lumabas para tawagin ang Master, ilang sandali lang ay narinig ni Tyson ang isang napakapamilyar na boses na nagtanong, gising ka na ba, Tyson?
Kilala ni Tison ang boses na iyon, kahit saan pa siya pumunta at agad siyang nanginig siya sa gulat nang lumingon siya para tingnan kung saan nagmula ang boses. Mark Crawford. Ang mga labi ni Tison ay kumikibot na may parehong tuwa at pagtataka nang sinubukan niyang umupo. Huwag kang masyadong gumalaw. Kasasara ko lang ng mga sugat na mo, sagot ni Gerald habang naglalakad para balansehin ang nanghihinang lalaki. Hinawakan ng mahigpit ni Tison ang mga kamay ni Gerald at pagkatapos ay sinabi, kukumalat ang balita na patay ka na. Pero, masaya ako na hindi ka. Hindi ko inakala na makikita kita dito, Mark Crawford. Masaya ako. Naluluha si Tison dahil sa kanyang pananabik, ngunit ngumiti lang si Gerald bago niya sinabing, buhay ako at maayos ang kalagayan ko. Hindi nila ako papatayin ng ganoon kadali. Hindi kailanman inasahan ni Gerald na makikita niya muli si Tison, lalo na sa ibang bayan. Siya ang master na tinutukoy ko, Tison. Iniligtas ka niya, sabi ni Lucy habang pinagmamasdan ang dalawang masayang lalaki. Ano? Mark Crawford. Ikaw ang nagpagaling sa akin. Kailan ka pa natuto ng ganito pagdating sa medicine? Tanong ni Tison nang magulat siya sa kanyang narinig. Nangyari ang lahat ng ito mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari sa susunod. Sa ngayon, tatanungin kita. Ano nga ba ang nangyari sa iyo? Alam mo bang patay ka na sana kung huli ka na naming natagpuan? At saka, nasaan si Drake? Ganting tinanong ni Gerald. Namula ang mukha ni Tison nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinimulan niyang idetali kay Gerald ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang kapatid. Nagsimula ang lahat noong gabing itinaya nila ang kanilang buhay para siguraduhing makakaalis ng ligtas si Gerald. Nang matapos ang misyon na iyon, bumalik sila sa pamilyang Crawford. Gayunpaman, nagsimulang matakot ang pamilyang Crawford na malalaman ng publiko ang tungkol sa insidente na nangyari noong niligtas ni Drake at Tison Duo si Gerald. Dahil dito, binigyan nila ng pera ang magkapatid at sinabihan silang umalis sa pamilyang Crawford. Walang problema ang Drake at Tison Duo tungkol doon at binalak sana nilang bumalik sa mercenary base sa ibang bansa, ngunit may nasagap silang balita tungkol sa insidente na sinapit nila Gerald at Zack sa Mary City ng gabing iyon. Nagmadali silang sumugod sa Salford Province nang malaman nilang nawala si Gerald para lihim na imbestigahan ang insidente. Gayunpaman, wala silang nakuha na anumang leads o clues kahit na lumipas ang 3 buwan. Sa oras na iyon, napansin ng pamilyang Squealer ang kanilang aktibidad. Dahil alam nila iyon, alam nilang dalawa na wala silang ibang pagpipilian kundi itigil muna ang kanilang investigasyon sa ngayon. Pagkatapos ng ilang pagpaplano, nagpasya silang umalis sa Salford Province at pumunta sa Triangle District sa Heavenly City. Ang kanilang plano ay magtayo ng isang base doon, at sa natitirang pera na ibinigay sa kanila ng Crawfords, nilayon nilang bumuo ng ilang puwersa. Sa sandaling handa na silang bumalik sa Salford Province, kasama ang kanilang mga puwersa, maghihiganti sila sa pamilya Squealer. Iyon ang nauna nilang plano. Hindi nila alam na sobra nilang minamaliit ang mga naninirahan sa Heavenly City. Habang sinusubukan nilang maging malakas at bumuo ng maimpluwensyang puwersa doon sa pamagitan ng labanan, ang magkapatid ay natalo ng isang lalaking kinikilala bilang Sven Westmore. Isang tanyag at makapangyarihang master sa Heavenly City. Dahil doon, nadakip nila si Drake at kahit papaano ay nakatakas ng buhay si Tison. Mula noon, kinailangan ni Tison na mamuhay na sikreto at siniguro na paminsan-minsan ay lumipat siya ng mga taguan. Sa panahong iyon, nakatagpo siya ng isang butler na nagngangalang Ivan at nakita niyang nilalatigo niya mahigit 10 babae. Naiinis at nagalit siya dahil doon, kaya pinatay niya si Ivan on the spot. Doon niya nakilala si Lucy. Ilang araw lamang nagkasama ang dalawa ngunit hindi napigilan ng dalawa na mahulog sa isa't isa hanggang sa isang punto kung saan nangako si Tison sa kanya na magpapakasal sila kapag naging matagumpay siya sa pagligtas ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang misyon. Madali siyang natalo ni Sven at tulad ng unang pagkakataon, muntikan nang hindi makatakas ng buhay si Tison. Malaki ang pagkakaiba ngayon dahil siya ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito. Ilang oras bago siya makatakas, nakarating siya sa kabundukan kung saan siya ay nawalan ng malay. Ang lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang kaganapan. Sven, tanong ni Gerald na nakakunot ang kanyang noo. Nang marinig ang pangalang iyon, nanginig sa sobrang takot si Whistler at ang kanyang mga tauhan bago sila nagpaliwanag, si Sven ay isang makapangyarihang master sa Heavenly City, Sir. Alam niya ang kanyang kapangyarihan at impluensya, kaya naman tinuring pa niya ang kanyang sarili bilang isang kontrabida.
Malakas rin siya. Hindi mahirap sabihin na ang isang makapangyarihang tao na nagsanay ng mahigit 10 taon ay hindi na kaya ng talunin si Sven. Malinaw na si Tyson at ang kanyang kapatid ay bihasa sa martial arts, pero hindi nakakagulat na pareho niya silang natalo. Napakalakas ba talaga niya, sagot ni Geralt. Makabuluhan ang pagdududa ni Geralt dahil alam niya ang mga kakayahan nila Drake at Tyson. Gayunpaman, inaamin niya na isang bihirang pangyayari na makorner ang malakas at mahusay na magkapatid. Karagdagan pa dito na si Whistler ay kasing lakas rin ng dalawang magkapatid sa puntong ito, ngunit malinaw na natatakot siya kay Sven. Opo, sir. Pero binibigay namin sa iyo ang buhay namin. Hindi kami natatakot sa kamatayan, kaya kung utusan mo kaming labanan siya, kusa naming gagawin ito, sabi ni Whistler na may kalungkutan sa kanyang boses. Sinabi niya ang nasa isip namin, sir, sabay-sabay na dinagdag ng iba pang lalaki. Inangat lamang ni Geralt ang kanyang kamay bago niya sinabi, kailangan muna nating magplano kung tulad siya ng sinasabi ni Whistler. Subukan niyong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kapangyarihan at impluensya ni Sven, Whistler. Simulan mo kaagad ang iyong gawain. Hindi natatakot si Geralt kay Sven, ngunit ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan kamatayan ang kanyang mga tauhan kung si Sven ay tunay na walang awa, makapangyarihan gaya ng inilarawan nila sa kanya. Kahit pa ganoon, ang kanilang operasyon ay magsisimula pa rin sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, mayroong unbreakable bond si Geralt kay Drake at Tyson duo. Walang pakialam si Geralt na ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas si Drake. Gabi na nang dahan-dahang lumapit sa bakuran ang nanghihina na si Tyson. Lumingon si Geralt sa kanya habang nakatayo siya sa gitna ng bakuran at ang mga braso niya ay nasa kanyang likuran. Mark Crawford. Isama mo ako kapag pupunta ka sa Heavenly City. Bakit ka bumaba sa kama, Tyson? Saka sabi ko na sayo na hindi na ako kilala bilang Mark Crawford, nakangiting sinabi ni Geralt. Opo, Mark Crawford, dahil nandito na rin tayo, hindi mo na rin kami dapat tawaging Drake and Tyson duo dahil wala na kami sa pamilyang Crawford. Kung tutuusin, ang iyong ladi ang nagbigay ng pangalan na ito sa amin. Tawagin mo na lang ako sa aking totoong pangalan, ako si Tyson J, sagot ni Tyson na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Nang marinig iyon, tumango si Geralt at tinapik siya sa balikat bago niya sinabi, sisimulan ko ang plano na ito paglipas ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, sigurado na maibabalik ko ng ligtas si Drake. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Kailangan mo ito. Pero Mark Crawford, hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Hindi ka sasama sa amin at iyon ang huling desisyon ko, sabi ni Geralt habang nakataas ang kanyang kamay bago pa man makapagsalita si Tyson. Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, nakita nilang dalawa si Whistler na tumatakbo papunta sa kanila. Sir, nakatanggap ka ng imbitasyon na dumalo sa isang gathering ngayong gabi. Ang gathering ay pinangunahan ng 5 pinakamakapangyarihang grupo sa Tago Town. Sinabi pa ng nagpadala ng invitation card na kailangan mong dumalo. Sabi ni Whistler. Isang gathering na dapat kong daluhan. Pagbabanta ba ito? Naisip ko kung ang dinner na ito ay isang front lamang para itago ang kanilang masasamang balak, sagot ni Geralt na may malamig na ngiti sa labi. Humph! Alam ko kung ano ang iniisip ng 5 grupong iyon. Gusto lang nilang ipakita sa iyo na makapangyarihan sila dahil alam naman nila na dito tayo nagtayo ng bus. Kapag tinakot ka nila, sigurado na sasabihin nila sa atin na bayaran sila ng isang uri ng insurance fee. Hindi sila karapat-dapat para sa oras mo, sir. Magsabi ka lang at tatanggihan ko sila. Hindi, huwag natin silang tanggihan. Dahil pupunta tayo sa Heavenly City bukas, ayaw ko namang masaktan sila kung tatanggihan ko ang kanilang imbitasyon. Napakaraming paghahanda ang ginawa nila kaya parang walang galang kung hindi ako pupunta. Sabihin sa taong nagpadala ng imbitasyon na pupunta tayo ngayong gabi. Sa tingin ko hindi pa rin sapat ang nabili kong shirt para sayo, sir. Bakit hindi natin ihinto ang sasakyan at kumuha tayo ng bago at mas magandang shirt, nakangiting tinanong ni Yuki. Kasalukuyan siyang nakaupo sa tabi ni Geralt habang papunta sa gathering ang kanilang grupo sa loob ng kanilang mga sakyan. Okay naman ang itsura nito, sagot ni Geralt habang nakatingin sa shirt niya na may pilit ng ngiti. Dumungaw sa bintana si Geralt habang papalapit ang mga sasakyan sa isang commercial building. Nagtaka siya dahil ang unang taong nakita niya ay isang medyo pamilyar na muka. May problema ba, sir? Tanong ni Yuki. Kung hindi ako niloloko ng mga mata ko, parang nandito ang dati kong kaklase. O isang tao na kamukha niya.
Ihinto ang mga sasakyan dito. Papasok ako sa building na iyon, utos ni Gerald. Mabilis na huminto sa gitna ng kalsada ang lahat ng sasakyang nang marinig nila ang utos ni Gerald. Kahit na nakaharang ito sa mga kotse sa main road, hindi nangahas ang kahit sino na magsalita ng anuman tungkol dito. Sa katunayan, sa tuwing nakikita ng mga mamayan ng Talgo Town ang isang grupo ng mga kotse na kumikilos na parang pag-aari nila ang lugar, alam nila na mga big shot ang mga ito at hindi nila pwedeng bastusin ang ganitong uri ng mga tao. Dahil dito, lumihis na lamang ang mga kotseng dumaan sa kanila. Samantala, sabay na pumasok sa loob ng commercial building sina Gerald at Yuki. Ang mga kabataan doon ay pumipili sa isang set ng mga suit nang bigla niyang naramdaman ang isang mahigpit na tapik sa kanyang balikat. Gulat na gulat siyang nang lumungon siya at nakita kung sino ang may kagagawan nito. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng kagalakan. Ski! Ikaw ba talaga yan, Gerald? Ikaw nga talaga ito, Harper, sabi ni Gerald na may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko alam na nasa maayos na kalagayan ka. Ang huli kong narinig tungkol sa'yo ay nawala ka na. Nasa Heavenly City ka pala noon pa man. Hindi nakakapagtaka kung bakit hindi ako makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa'yo, kahit na nagtanong sa paligid, tuwang-tuwang sinabi ni Harper. Masaya ako na makita kang muli dito pagkatapos ng mahabang panahon, dagdag ni Harper habang tinapik ang balikat ni Gerald. Masaya rin akong makita ka. Speaking of which, bakit ka pumunta dito, Harper? Tanong ni Gerald dahil medyo nalilito siya sa pangyayari. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay kilala sa bilang isang magulong lugar. Bukod sa mga lokal, ang mga ordinaryong tao mula sa labas ay hindi kailanman pupunta dito para sa anumang mga development project. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang malaking kumpanya sa Weston na nanghingi ng mga negotiation deal at nandito ako para sa isang business trip. Pero ang lugar na ito ay totoo pala na magulo gaya ng inilalarawan nila. Nakita ko ang mga taong naglalakad sa mga lansangan at mapapansin na siyam sa bawat 10 tao dito ay may baril na dala, sagot ni Harper sabay buntong hininga. Nang marinig iyon, napangiti na lamang si Gerald. Pero tama na ang tungkol sa akin. Kamusta ka naman? Matagal na akong walang narinig tungkol sa'yo. Talaga bang nanatili ka dito mula noon? May prosthetic ba sa iyong mga paa? Natatawa siyang biniro ni Harper. Malapit silang magkaibigan kaya natural lang sa kanila na kutyain ang isa't isa. Okay lang ang mga binti ko. Saka hindi ako nanatili dito, kakarating ko lang dito kanina lang. Tungkol naman sa pagkawala ko. Sabihin na lang nating nawala ang mga kontak ko dahil sa ilang mga isyu, sagot ni Gerald. Bumuntong hininga si Harper nang marinig iyon bago niya sinabi, ganoon ba? Nabalitaan ko nga na may insidente na humiwalay ka sa pamilya mo kaya hindi ito big deal sa akin, Gerald. Pagkatapos ng lahat, nag-enjoy ka na noong 1 taon. May pamilya man o wala, sulit pa rin ang buhay mo. Pagkatapos niya itong sabihin, tinapik niya ulit si Gerald sa balikat. Halatang marami pa silang gustong sabihin sa isa't isa. Dahil doon, sumagot si Gerald, regardless, ito ang contact number ko, Harper. Magkita tayo muli pagkatapos ng 2 araw. Medyo abala ako sa mga araw na iyon, nakakalungkot naman. Speaking of which, sino yun? Girlfriend mo ba siya? Tanong ni Harper habang nakangiting nakatingin kay Yuki matapos ibigay ang kanyang contact number ni Gerald. Mabilis na naging kasing pula ng kamatis ang cute na mukha ni Yuki nang marinig niya iyon. Ipapaliwanag ko ang lahat sa susunod. Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Okay eh. Hahayaan muna kitang gawin ang kailangan mong gawin sa ngayon. Kailangan ko ring bumili ng bagong suite dahil may kikitain akong mahalagang kliyente bukas. Pagkatapos nito, niyakap nila ang isa't isa. Aalis na sana si Gerald nang may narinig siyang boses ng babae na nagsasabing, Ikaw ba yan, Sullivan? Isang pagkakataon ito. Paglingon sa tumawag sa kanya, bigla na lamang ngumiti si Harper habang sumasagot, Chairman Quelch. Chairman Brown. Nagkataon na nandito rin kayo. Napansin ni Gerald na narito ang mga kliyente ni Harper, kaya sininyasan niya ito gamit ang kanyang ulo patungo sa 2 bagong dating na mga tao. Nagbibigay ng senyales na asikasuhin muna ang kanyang trabaho. Ngunit nang tumalikod si Gerald, nagulat siya nang mapagtanto niya kung sino ang lalaki at babae na iyon. Ang mga taong ito ay walang iba kundi si Rockwell at ang boyfriend niya na si Jefferson. Noong nasa mahirap na sitwasyon pa siya mahigit kalahating taon ang nakalipas, naalala niya kung paano siya pinahiya ni Rockwell noong nagtatrabaho pa siya sa construction zone. Demon.
Ikaw ba talaga yan, Gerald? Sigaw ni Raquel habang naka-cross arm siya at makikita ang pilit na ngiti sa kanyang mukha. Oh? Kilala mo ba si Chairman Quelch at Chairman Brown, Gerald? Haha. Si Chairman Brown ang manager sa isang malaking kumpanya dito. Meron siyang kasalukuyan na negotiation sa isang project, paliwanag ni Harper. Oo, kilala ko sila, sagot ni Gerald sabay tango. Humph. Nagpapanggap ka na hindi tayo magkakilala, Gerald. As if naman makakalimutan mo ako. Kung tutuusin, ako ang nagbayad ng sweldo mo noong nag-part-time ka sa construction zone, nakangising sinabi ni Raquel. Nang marinig iyon, tiningnan lamang siya ng masama ni Gerald. Ayon sa mga sinabi sa kanya ni Marvin noon, hindi ganito ang ugali ni Raquel noon. Gayunpaman, ang kanyang pagkatao ay mabilis na nagbago at naging masama habang tumatanda siya. Sa tingin ko nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan, Chairman Quelch. Si Gerald ay isang mabuting kaibigan ko at alam kong mabait siyang tao, depensa ni Harper nang makita niyang walang awa na kinukutya ni Raquel si Gerald. Oh? Kaibigan mo siya. Ngayon ay kinalulungkot ko nang sasabihin sa iyo na kung anuman ang napag-usapan niyo ng tiyuhin ng aking asawa ay hindi na itutuloy, Sullivan. Sigurado akong wala kang problema sa pagkansela ng project na ito, hindi ba dear? Sabi ni Raquel habang nakakapit sa braso ng kanyang boyfriend. O naman. Chairman Quelch. Gusto sanang magsalita ni Harper, ngunit natulala na lamang siya. Hindi niya inakala na ang lahat ng effort na ginugol niya para doon sa buong linggo ay nawala na lang ng parang bula. Sa sandaling iyon, isang staff member ang pumasok sa gusali at biglang sumigaw. Kung sino man ang nagmamay-ari ng sasakyan na may registration number ng province, pakilayo ito ngayon din. Kung hindi ito alisin sa lalong madaling panahon, tatawag ako ng isang tao ipato ito palayo. Habang patuloy na sinisigawan ng staff member ang may-ari ng kotse, agad na nilinaw sa lahat ng mga dayuhan sa lungsod na ito na ang mga taong naninirahan dito ay hindi magbibigay ng respetong inaasahan nilang makikita mula sa ibang lugar sa ibang bansa. Ganito talaga ang ugali ng mga tao dito, normal lamang na magkaroon ng away sa tuwing nagsisimula ang isang gulo. Ano? Sinigurado ako na iparada ko ng maayos ang sasakyan ko. Anong big deal doon? Masungit na sumagot si Jefferson. Anong sinasabi mo na anong mali? Nakaharang ka sa daan. Lumabas ka at ilipat mo ang sasakyan, kung hindi ay hatakin ko ito, masungit na sagot ng staff. Ayaw ni Jefferson na mapahiya sa harap ni Raquel at lalong hindi sa harap ni Gerald at Harper, kaya sinabi niya, ang tito ko ay si Graham Wharton. Ang palayo niya ay Boss Graham, alam mo ba ang pangalan na iton? Hindi ko alam kung sino ang pitang inang Boss Graham o Gray o kung ano man ang pangalan niya. Tanggalin mo na lang doon ang iyong pitang inang sasakyan, naiinip na sinabi ng staff. Nabigla ang boyfriend ni Raquel sa sinabi ng staff. Sumagot lamang siya matapos ang panandaliang katahimikan, fine. Gusto ko ring makita kung sino ang hinaharang ko. Dahil ayaw niyang magpatalo, hinawakan niya ang kamay ni Raquel at umalis silang dalawa sa lugar. Wala na silang dalawa sa shop, pero maririnig pa rin si Jefferson na sumisigaw ng, tatawagan ko ang tito ko. Hindi ko inaasahan na may mga taong ayaw magbigay ng respeto sa kanya. Samantala, tumakbo si Yuki kay Gerald bago niya sinabing, eto, bumili ako ng shirt para sayo, sir. Tumango si Gerald at pagkatapos ay tumingin siya kay Harper, huwag kang mag-alala, Harper. Tatawagan kita sa loob ng ilang araw, hintayin mo na lang ang tawag ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis na si Gerald kasama si Yuki. Oras na iyon, nakarating na sina Raquel at Jefferson sa entrance ng commercial building. Totoo nga na ipinarada ni Jefferson ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Gayunpaman, isang grupo ng mga sasakyan ang nakaparada sa gitna mismo ng kalsada. Tama nga sila na nakaharang ang kotse ni Jefferson sa kalsada dahil nakaparada siya sa nag-iisang lan na hindi nahaharangan ng grupo ng mga sasakyan. Hoy! Kitang-kita naman na hindi kami ang may kasalanan dito. Tingnan mo. May grupo ng mga kotse ang nakaharang sa halos buong kalsada. Bakit kami lang ang inutuan mong ilipat ang sasakyan? Sinigawan ni Raquel ang staff sa sobrang galit. Ha? Tingnan mo ang tatak ng sasakyan kumpara sa mga grupo ng kotse. Sa tingin ko dayo ka dito dahil hindi mo alam ang mga patakaran dito. Makinig ka ngayon, ilipat mo agad ang iyong sasakyan. Huwag mo akong sisihin kung may mangyari man sayo dahil sigurado ako na ang iyong Boss Graham o kung ano pa man ang kanyang pangalan ay hindi makakayanan na pananagutan kung sakaling may nangyaring masama sayo. Ngumisi ang staff.
May mga narinig lang ko na ang mga influential at makapangyarihan na tao sa Tago Town ang may kakayahang magmay-ari at magpasunod ng napakaraming mga sasakyan na tulad nito, sabi ni Jefferson. Mabuti naman at alam mo yan, sabi ng staff bago siya tuluyang umalis. Ilipat na lang natin ang sasakyan sa ibang lugar. Malamang mahihirapan ang tito ko kung sakaling masaktan natin ang mga lokal na maimpluwensyang tao dito. Sige. Sagot ni Rockwell sabay buntong hininga bago niya mapangasar na nilabas ang kanyang dila habang nakatalikod ang staff. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sakyan, tumingin siya sa grupo ng mga mamahaling sakyan at hindi niya maiwasang mainggit. Hindi lamang si Rockwell ang nakaramdam ng ganoon. Makikita na ang lahat ng mga pedestrian na dinadaanan ang mga sasakyan ay nakakaramdam ng parehong inggit na nararamdaman niya. Kung tutuusin, sinong may ayaw na itrato sila na parang makapangyarihang tao at kaya pa nilang gawin ang gusto nila sa kalsada. Ang tao na may kapangyarihang pumarada sa gitna ng kalsada nang walang nagagalit tungkol dito. Talagang makapangyarihan ang taong nagmamay-ari ng lahat ng mga sasakyan na ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng pinto ng mga sasakyan at lumabas ang ilang bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ang mga kalalakihan ay kahanga-hanga at pinapakita ng pambihirang mga ekspresyon nila na sila ay naghihintay para sa isang tao na maihahalin tulad sa isang hari. Hindi kaya nagtatrabaho sila para sa ilang maimpluwensyang grupo sa Tago Town. Nagtataka ako. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng mga kahanga-hangang mga subordinate na kabilang sa alinman sa mga maimpluwensyang grupo mula sa Tago Town at maging sa Heavenly City. Siguro nagtatrabaho sila para sa isang bagong influential group na mabilis yumaman. Ewan ko, pero kahit pa ganoon, mukhang makapangyarihan ang bawat isa sa kanila. Ang mga tao ay nagsitsismisan ngayon habang palihim silang tumitingin sa mga bodyguard, na mamangha sila sa kanilang nakakatakot na mga kilos. Maya-maya pa, ang makikita na leader ng mga bodyguard ay sinimulang pangunahan ang kanyang mga tauhan papunta sa kinatatayuan ni Rockwell at ng kanyang boyfriend. Dahil dito, ang dalawa ay parehong silang natakot kaya hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Masyado silang nilamon ng takot na nakalimutan nilang imaneho palayo ang kanilang sasakyan kahit na nakatayo sila sa tabi mismo ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, binaliwala sila ng grupo ng mga bodyguard at sa halip ay tumingin sila sa direksyon ng commercial building. Napalunok na lamang sina Rockwell at Jefferson nang malaman nilang hindi sila ang pupuntahan ng grupo, ngunit nagsimula namang maglakad ang mga leader ng bodyguard. Lumingon sila para tingnan kung saan sila patungo at nakita nilang huminto ang mga leaders sa harap ng isang kabataan bago sabay-sabay na sumigaw, "Dito po ang sasakyan, sir. Sundan mo kami." Nang marinig iyon, binuksan ng isang subordinate na nakaistasyon sa harap ng isa sa mga kotse ang pinto ng kotse. "Narinig mo ba yun?" Tinawag nila ang lalaking iyon bilang sir. "Hindi ko inasahan na may makikita tayong big boss ngayon." "Oo nga. Tingnan mo siya. Napakabata niya." Abala ang mga tao na nagbubulungan sa isa't isa, habang si Rockwell naman ay napatulala. Kung tutuusin, hindi niya akalain na si Gerald ang hinihintay ng mga nasabing bodyguards. "Sige. Umalis na tayo," sagot ni Gerald sabay tango. Habang dinadaanan ng grupo sina Rockwell at Jefferson, siniguro ni Gerald na tumingin ng kaswal kay Rockwell. Nang makita iyon, lalo namang nagtaka at nabigla si Rockwell. Maging ang kanyang boyfriend ay dahan-dahang kumalas sa kamay ni Rockwell. Kung tutusin, ilang beses nang minaliit ni Rockwell si Gerald. Hindi nila inakala na siya ay isang napakalakas na tao, na may maraming mga makapangyarihang subordinates. Gayunpaman, iniwas na lamang ni Gerald ang kanyang tingin sa kanila pagkaraan ng ilang sandali. Hindi niya kailangang istorbohin ang kanyang sarili sa isang mahinang babae. Pagkasakay sa kanyang sasakyan, maririnig ang pag-ugong ng mga makina habang ang grupo ng mga sasakyan ay agad na umarangkada sa kalsada, naiwan si Rockwell na may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha. Makikita rin ang takot sa kanyang mukha, patuloy siyang nakatingin sa kalayuan, hindi siya sigurado kung paano ipoproseso ang lahat ng kanyang nakita. Kasalukuyan na nagaganap ang gathering sa pinakamalaking hotel manor sa Tago Town. Napuno ng hindi bababa sa 1,000 tao ang dumalo dahil dinala ng 5 nangungunang grupo sa Tago Town ay ang kanilang mga tauhan. Napuno ang buong venue hanggang sa bawat sulok nito. Kasabay nito, isang mataas na entablado ang hinahanda sa loob ng manor. Nang maayos na ang lahat, ilang upuan ang inilagay sa mataas na entablado at doon upo ang mga pinuno. "Ikaw ay isang matalino at maparaan na tao, Diego.
Hindi ko inakala na gagamitin mo ang kapangyarihan ng sibil at militar para ipakita kung gaano tayo kalakas sa baguhang Royal Dragon Group na iyon. Haha! Para kang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tama ka? Pero inaalala ko lang kung walang magbabago ngayong nakuha na ng Royal Dragon Group ang pharmaceutical company na dating pangunahing pinagmumulan ng kita natin. Nabalitaan ko rin na ang boss ng Royal Dragon Group ay isang binata. Sa tingin niya ba ay makukuha niya lang ng madali ang kapangyarihan at katayuan sa Tago Town? Mukhang gusto niya agad mamatay. Tama. Sa totoo lang, akala ko hindi siya dadalo ngayon dahil sa kanyang murang edad. Mas iginagalang ko siya kung pinili niyang hindi pumunta. Pero ngayon ay nakita ko siya bilang isang walang kwentang basura dahil dumalo siya. Agad na humagalpak ng tawa ang ilang mga boss na nag-uusap tungkol kay Gerald. Ang lalaking pinupuri nila ay si Diego J., ang pinakamakapangyarihan at influential na big shot sa buong Talgo Town. Mukha siyang nasa 40s at ang 2 gintong ngipin sa kanyang bibig ay kumikinang sa tuwing siya ay nagsasalita. Matapos marinig ang sasabihin ng iba boss, inihayag naman ni Diego ang kanyang saloobin, ladies and gentlemen. Sigurado na kailangan nating ayusin ang mga issue tungkol sa Royal Dragon Group, pero sana ay huwag ninyong kakalimutan ang pangunahing dahilan kung bakit tayo lahat ay nagtitipon dito ngayon. Nandito tayo para pag-usapan ang muling pagsasaayos at muling pamamahagi ng impluensya sa 5 makapangyarihang grupo sa Talgo Town. Sa sandaling dumating tayo sa isang kasunduan, umaasa ako na hindi na maulit ang nangyari noong 4 na taon na nakalipas. Ang gathering na ito ay ginaganap ng isang beses bawat 4 na taon at opisyal itong kinikilala bilang isang civil at military meeting, ngunit ang mismong kaganapan ay hindi kasing engrande ng pangalan nito. Sa katunayan, isa lamang itong meeting para sa 5 pinakamalaking grupo sa Talgo Town na hatiin ang kanilang mga teritoryo. Direkta ang kanilang paraan ng pagbabahagi ng mga teritoryo. Sa katunayan, ang sinumang mas malakas sa kanila ay may karapatang magkaroon ng mas maraming teritoryo. Ang lakas na tinutukoy nila ay nasusukat sa pamagitan ng kompetisyon kung sino sa 5 boss ay ihaharap ang kanilang pinakamahusay na mga subordinates para labanan ang isa't isa. Ang mananalo sa 5 ay makokoronahan bilang hari ng lahat. Kapag natapos na ang gathering, magkakasundo ang 5 grupo at kapag natapos na ang pirmahan, wala ni isa sa kanila ang papayagang tumalikod sa kanilang mga pangako. Seryoso ang proseso ng deal nila dahil may ilang mga grupo na nabugbog ng iba dahil sa mga pagtatangkang agawin ang teritoryo ng bawat isa, 4 na taon na ang nakalipas. Kung tutuusin, ang Talgo Town ay tinatawag na isang bayan lamang sa pangalan, ngunit mas malaki pa rin ito kaysa Seren County. Sa katunayan, ang laki nito ay madaling maikumpara sa isang city sa hilaga ng Weston. Ang kontrol sa teritoryo ay napakahalaga dahil malaki ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, sumigaw ang taong nagbabantay sa pintuan, dumating na si Mark Crawford mula sa Royal Dragon Group. Nang marinig iyon, biglang tumahimik ang lahat ng mga bisita sa buong hall. Makikita na gusto nilang makita kung anong uri ng tao ang panibagong big boss ng Royal Dragon Group. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Gerald at ang kanyang mga bodyguard sa venue. Pero kahit nanineti na bodyguard lang ang kasama niya, ang pakiramdam naman ng aura na pinapadala nila ay nakakasindak. Ang kanilang mga malumanay na ekspresyon lamang ay sapat na para kilabutan ang marami sa mga bodyguard at iba pang mga boss. Sa mataas na entablado, mahinahon nang umiti si Gerald habang binabati sila, "Masaya akong makilala kayo, sir." "Masaya rin kaming makita ka, Chairman Crawford." "Umupo ko dito," sagot ng mga boss habang salit-salit silang nakatingin sa isa't isa. Alam nilang 5 na hindi ordinaryo ang pinagmulan ni Gerald mula nang makita nila kung gaano ka-intimidating ang mga bodyguard niya. Nang matapos na sila sa pagbati sa isa't isa, nanliit naman ang mga mata ni Diego bago niya sinabing, "Sa palagay ko narinig mo na ang tungkol sa civil at militar meeting na gaganapin ngayong gabi, Chairman Crawford. Dahil malapit nang magsimula ang kompetisyon at lahat ng mga nasasakupan mo ay mukhang mga makapangyarihang kalalakihan, iniisip ko kung gusto mo bang sumali dito. Siguro naman ay pwede din nating palawakin ang ating pananaw mula doon." Malinaw ang intensyon sa likod ng mga salita ni Diego. Sinasabi lang niya na ang Royal Dragon Group ay mas mahina kumpara sa nakaraang presidente ng pharmaceutical company. Gayunpaman, kinukutya niya si Gerald dahil gusto niyang subukan ang kakayahan ng mga subordinates ng Royal Dragon Group. Kung tutuusin, pambihira ang lakas na pinakita ni Gerald at ng kanyang mga tauhan nang pumasok sila. "Hindi ako sasali kaya pasensya na ang aking mga bodyguards ay maangas rin kung titingnan, ngunit lahat sila ay walang silbi."
Paano nila maikukumpara sa mga tauhan mo? Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi habang umiling. Chairman Crawford. Masyado kang humble. Sinong makapagsabi na mananalo sila kung hindi muna sila sasali sa competition? Sabi ni Diego bago humahagalpak ang tawa. Dahil pinilit mo ako, mukhang kailangan kong pumayag. Whistler, kunin mo ang mga subordinates na ito at sabihin mo sa kanila na alamin ang mga rules ng competition mamaya, nakangiting inutos ni Gerald. Opo, sir. Gagawin namin ang lahat para matutunan ang mga ito, sagot ni Whistler habang nakangiti. Inasahan ni Diego at ng iba pang mga boss na hindi atras sa laban ang mga mula sa Royal Dragon Group. Sa katuntian, si Gerald at ang kanyang mga tauhan ay mukhang mataas ang kumpiyansa sa buong pangyayari. Nang mapansin nila iyon, napagtanto ni Diego at ng mga boss lalo lang silang mahihirapang panatilihin ang kumpanya ni Gerald sa hinaharap kung hindi nila ipapakita ang kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang civil at militar gathering at dinala sa loob ng isang malaking lugar na hinanda sa gitna. Pinili ng 5 grupo ang kanilang pinakamakapangyarihang mga subordinates para makilahok sa kompetisyon. Pinili ni si Whistler at ang ilan pa niyang malalakas na mga tauhan para lumahok sa kompetisyon. Ang mga napili ni Gerald ay sumailalim sa personal special training ng kasama niya. Dahil doon, mas pinalakas ang kanyang puwersa kumpara dati. Sa pagsisimula pa lang ng kompetisyon, nagulat ang lahat nang makitang nilang umatake agad ang mga tauhan ni Gerald. Sa mabilis at tumpak na pag-atake, binugbog ng mga tauhan ni Whistler ang kabilang grupo ng may malakas sa puwersa na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na lumaban man lang bago sila bumaba sa ring. Ano? Ramdam ni Diego at ng iba pang boss na kumibot ang talukap ng kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang mga bugbog sarado na lalaking nakahandusay sa lupa. Bago pa magsimula ang kompetisyon, malakas ang loob ng mga boss na ang mga tauhan ni Gerald na kasama niya ay nagpapanggap bilang mga special forces. Kung tutuusin, ang paraan ng pagpapakita nila sa kanilang sarili ay katulad ng dating boss ng pharmaceutical company. Pareho si Gerald at ang dating boss dahil pinapakita lamang nila ang kanilang kumpiyansa sa sarili bago pa magsimula ang kompetisyon, kaya naisip ni Diego at ang iba pang mga boss na ang mga tauhan ni Gerald ay magiging mahina gaya ng mga kalahok ng dating boss. Hindi nila alam na hindi nagpapanggap ang mga ito. Totoo na malakas ang mga tauhan ni Gerald. Mahilig palang magpanggap si Mark Crawford na hindi siya nakakahanga. Hindi ko alam na meron pala siyang mga makapangyarihang subordinates. Lumalabas na siya ang may pinakamaraming masasabi pagdating sa paghahati ng mga teritoryo kapag natapos na ang meeting, sabi ni Diego habang pilit siyang ngumiti. Kung nangyari iyon, ang mga teritoryo ay nahati sa 6 na tao ngayon sa halip na 5. Magkakaroon ng malaking kaibahan kumpara sa kung paano karaniwang nangyayari ang mga civil at militar gathering. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon para sa mga boss dahil ang mga subordinates ni Gerald ay may mataas na tsansang tatanghaling kampeon sa pagtatapos ng gabi. Nanatiling tahimik si Gerald sa kabuuan ng gathering, ngunit si Diego at ang iba pang mga boss ay lalong hindi mapakali sa tuwing nagsisimula ang labanan. Lalo na't dahil si Whistler ay hindi pa nakakalaban sa kompetisyon. Ang iba pang 4 sa mga subordinates ni Gerald ay higit pa para pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Nang matapos ang labanan, binalot naman ng awkward na katahimikan ang buong lugar. Ang katahimikan ay napakatindi na maririnig ng kahit sino ang mahina na tunog. Na-appreciate namin ng mga tauhan ko ang kabutihang loob na binigay mo sa amin, Chairman J. Maraming salamat, sabi ni Whistler habang naglalakad. Napangiti lamang si Diego habang sinasabing walang problema. Napakalakas niyo ng mga tauhan mo. Hindi masyadong nagpakitang gilas ang mga tauhan ko. Kailangan kita ay correct, Chairman J. Ang pinakamakapangyarihang tao dito ay hindi tayo, kundi ang aming master. Natutunan namin ang lahat ng nalalaman namin mula sa kanya, sagot ni Whistler habang nakatingin kay Gerald bago siya umiling na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Oh? Sinasabi mo ba na si Chairman Crawford ay mas malakas kaysa sinuman sa inyo? Mukhang nagkamali ang judgment natin ngayong gabi. Kahit na may ngiti sa mukha ni Diego habang sinasabi iyon, lalo naman siyang naguguluhan habang iniisip niya iyon. Kung tutuusin, natalo ng mga tauhan ni Gerald ang lahat ng 5 malakas na grupo ng Talgo Town sa harap ng lahat. Hindi lamang nila nabigong makuha ang Royal Dragon Group ngayong gabi, ngunit karamihan sa mga teritoryo ay mapupunta na ngayon sa mga kamay ni Gerald. Oo nga pala, Chairman J.A. Iniisip ko kung totoo ba ang sinabi mo kanina. Ang parte kung saan ang nanalo ang magbabahagi ng teritoryo, tanong ni Whistler.
Umubo si Diego at nakangiting sumagot, malamang totoo iyon. Dahil lumabas na ang mga resulta ng kompetisyon, pag-uusapan natin pagkatapos ng party kung paano hahatiin ang mga teritoryo. Hindi na naglakas loob si Diego na magsabi pa ng marami sa kabila ng kanyang pagkadismaya. Kung tutuusin, hindi niya kayang sirain ang kanyang pangako. Ikaw, alisin ang plaque na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng 5 influential groups na kasama sa civil at militar group. Mula ngayon, 6 na pangalan na ang ilalagay, utos ni Diego sabay turo sa isa niyang tauhan. Ang 4 na iba pang boss ay halos hindi nagsasalita, ngunit lahat sila ay may sariling mga saloobin o iniisip tungkol sa sitwasyon. Kahit na ang ilan sa kanila ay nagalit sa Royal Dragon Group dahil sa pag-abala sa kanilang mga gawain sa kabila ng pagiging dayuhan sa lugar na ito, ang iba naman ay tila mas masayang makita ang pagkabigo ng mga amo. Ang mga tumatangkilik sa kasalukuyang sitwasyon ay ang mga mahihinang grupo na umaasa na sa paglahok ni Gerald na siguradong makakasira sa orihinal na balanse ng sitwasyon, kaya nilang manipulahin kung ano ang kalalabasan ng mga bagay sa sandaling magkaroon ng kaguluhan. Nang bumalik ang ilang mga taugan na may dalang mga hagdan para tanggalin ang plake, isang boses ang bigla namang sumigaw, hindi nyo na kailangang mag-abala pa. Si Gerald ang nagsalita, ngumisi siya at kumuha ng tinidor. Nang makita niya ang plake, pinikit ni Gerald ang kanyang mga mata ng 1 segundo bago niya pinitik ang kanyang pulso. Makalipas ang ilang segundo, wala na ang tinidor sa kamay ni Gerald at maririnig na ang tunog ng kaluskos. Nang tumingala ang mga manunood, ang tinidor bumaon sa isa sa maraming basag na piraso ng plake at ito ay nahulog na sa lupa kasama ng anumang natitirang piraso ng sirang plake. Maya-maya pa ay sumunod ang isang kalabog habang ang mga piraso ng plake ay nabasag sa lupa. Kitang-kita ng 5 mga boss ang nabasag na plake habang sila ay lumulunok. Ano? Binalot sila ng takot at pagkabigla, at naramdaman ng mga kanina pang naninigarilyo na lumuwag ang pagkakahawak nila sa kanilang mga sigarilyo. Sino nga ba talaga ang taong iyon? Hindi ba imposible iyon? Ibig kong sabihin, paano magkakaroon ng ganoong kalakas na puwersa ang isang tao para basagin ang isang plaka mula sa mataas na lugar? Halata na hindi pa nakakakita ng ganoong maneuver ang 5 boss habang pinag-uusapan nila ang kanilang nasaksihan na may bakas ng takot sa kanilang mga mata. Walang sinuman ang nagsalita tungkol dito, ngunit isang bagay lamang ang nasa isip nilang lahat. Kung mababasag ng ganoon ang plake, kahit na napakataas nito sa lupa, anong mangyayari kung ginamit ni Gerald ang parehong pamamaraan sa kanilang mga ulo? Si Whistler at ang kanyang mga tauhan sa kabilang banda ay nakatingin lamang sa isa't isa na may mahinahon ng ngiti sa kanilang mga muka habang iniisip, mukhang nagkusa si Sir na gumawa ng hakbang. Siyempre matutulala sila. Malinaw na ang pagkabasag plake ay isang indirect na mensahe ni Gerald sa 5 boss. Sa totoo lang, wala siyang interes na hatiin ang mga teritoryo sa kanila at malamang ay mangyayari sa kanila ang nangyari pleke kung hindi sila kumilos. Magiging pira-piraso makalipas ang isang iglap. Nang maipadala niya ang kanyang mensahe sa lahat, umupo lamang si Gerald na may banayad ng ngiti sa kanyang muka at sinabi, Chairman J at ang iba pa, maupo kayo. Oo po, Mark Crawford, nautal na sinabi ni Diego habang pilit na pinipigilan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang kalmado na pagpapanggap ay gumuho at ang malamig na pawis na umaagos sa kanyang noo ay ipinakita kung gaano siya natatakot. Makatwiran ang kanyang sagot dahil siya ay nasa presensya ng isang tao na maaaring pumatay ng iba gamit ang isang regular na tinidor. Ang mga tinidor ay nasa iba't ibang dako ng kwarto na kinaroroonan nila. Naramdaman ng lahat na obligasyon nilang sundin siya nang makita iyon. Pagkatapos ng maikling sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, nagsalita ang isa sa 5 boss, Tristan Jordan ang pangalan ko, Mark Crawford, at masasabi ko na sobra akong humahanga sa iyong kakayahan. Kung papayag ka, handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ko sa iyo at maging isa sa mga subordinate mo. Sa sandaling marinig ng ibang mga boss ang sinabi ni Tristan, mabilis namang pumayag ang isa pang boss na gawin din iyon para kay Gerald. Sunod-sunod na sumang-ayon ang mga boss sa parehong mga tuntunin hanggang ang natitira na lamang ay si Diego. Habang nagkatinginan sina Gerald at Whistler, nanatiling tahimik si Diego dahil iniisip niya ang kahihinatnan kung hindi siya pumayag. Sa huli, kahit na hindi niya kayang tanggapin ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap ngayong gabi, tuluyan na lamang na sumuko si Diego. Ang pinakamasama sa lahat ng ito ay ang katotohanang silang 5 ang nag-imbita kay Gerald na pumunta sa gabing iyon. Kung hindi nila siya inimbitahan, hindi sana ito mangyayari. Lampas sa inaakala ng alinman sa kanilang mga imahinasyon na ang civil at militar na gathering ay magtatapos sa isang nakapinsalang paraan.
Di nagtagal pagkatapos, bumalik si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mansyon at excited na sinabi ni Whistler kay Gerald ang tungkol sa ilan sa mga negosyante ng Talgo Town ang tumawag sa kanila. Humihiling na makahingi ng suporta sa ilalim ni Gerald. Nang marinig iyon, naalala ni Gerald kung paano niya napaamo ang mga boss sa kanya nang matapos ang meeting. Sa katunayan, bago sila umalis, maraming iba pang mga tao ang lumapit sa harap niya at nagpakita ng malaking interes sa pagiging bahagi ng Royal Dragon Group. Karagdagan pa dito, nakatanggap din si Gerald ng ilang regalo na cash mula sa mga gustong makuha ang kanyang pabor. Wala naman sa mood si Gerald na abalahin ang alinman sa mga iyon. Sa halip, inutusan niya si Whistler na harapin ng mabuti ang lahat habang iniisip niya ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayong gabi, ang Royal Dragon Group na itinatag ni Gerald ay magkakaroon ng matatag na katayuan sa loob ng Talgo Town. Ang Royal Dragon Group ngayon ay nagkaroon ng maraming impluensya pati na rin ang kontrol sa maraming teritoryo. Sa lahat na nakamit nila, alam ni Gerald na oras na para iligtas nila si Drake. Mula sa sinabi sa kanya ni Tyson, wala sa maraming influential na grupo sa Heavenly City ang mababaliwala. Sila ay nagsasalita mula sa karanasan dahil pareho sila ng kanyang kapatid na gumastos noon ng pera para itatag ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa Heavenly City noong hinahanap pa nila si Gerald. Hindi nagtagal, natalo sila ni Sven nang dumating ang pagkakataon na iyon. Hindi nakatulong para sa kanila ang Heavenly City ay mas malaki pa kaysa sa Talgo Town. Ang buong lugar ay isang all-inclusive na lugar na nagho-host ng maraming mga malalakas na tao at grupo. Sa katunayan, masyadong malaki ang lugar na hindi man lang matansya ni Tyson kung ilang grupo ang nandito na kasing lakas ni Sven. Si Gerald masyadong nag-aalala para kay Drake para alalahanin ang mga bagay tungkol doon. Alam na alam niya na habang tumatagal sila ay mas nanganganib ang buhay ni Drake. Wala silang oras na maghintay hanggang nakahanda na ang lahat sa lugar. Nakapag-desisyon si Gerald sa kanyang konklusyon kaya sinabi niya, Whistler, sabihin mo sa iba ang inutos ko. Pupunta tayo sa Heavenly City bukas. Opo, Mark Crawford. Sisimulan ko agad ang paghahanda. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.